So yun, good morning sa lahat mga success, good day din sa lahat, and hopefully, lagi tayo nasa maayos na kalagayan, and andito na po ulit ako sa inyo mga success para mag-share ng aking mga thoughts and struggles and mga kahit mga small success or achievements is sinashare ko din sa inyo. And ngayon, gusto ko nga ibalikan yung parang discuss ko about sa mga most important sa business natin is yung about sa may marketing and sales nga. So, focus tayo sa about sa marketing. So, this time, since nga meron akong tinatrabaho ngayon about sa gagawin kong bagong marketing, gusto ko, kumbaga best example to kung ba't ko nasabi nun na mas kailangan tayo mismo sa business natin about sa marketing instead sa mga operational, sa production issues, kasi nga yun yung mga trabaho na pwede mo naman ipaubaya sa mga sa iba, pwede mo naman i-outsource na lang yung mga ganung trabaho, and then or mag-hire ko ba yung mga mayroon na mga pang-hire, pwede na yan. Pero yung masasabi sa inyo, yung marketing nga is talagang tayo talaga yan. So paano ko ba siya explain sa ngayon? Una-una, kayo na daily routine naman, nag-jogging ako kanina. Then after ko mag-jogging is start na ako mag-shoot ng bago kong ads, na video ads. So kung maan nyo naman, yung mga nakaraan naman is nag-shoot naman talaga ako ng mga video ads. Kaya lang naman yun, sa engagement campaign naman yun. So yun, yung mga ngayon kasi ang gagawin ko ngayon is yung brand awareness campaign ang gagawin ko ngayon para sa video ads ko. So saan ko ba yung mga sinasabi ko ba sa ako ba yung kinukuha? Kumbaga, ayun naman yung sinasabi sa inyo na talagang trabaho natin na malaman at matutunan din. Kasi ayun ang pinaka main job natin sa business natin. And as soon as possible, mas maganda kung may apply na rin sa business natin yan. So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon is about to sa may ginagawa ko ngayon na bagong awareness campaign ads. So dito kasi kailangan ko siyang mag-develop ng mga messages, meaning messages is yung para bang yung parang messages na tatatak sa kanila na abot sa background mo, yung parang kailangan ko kasi bumuo ng identity ng brand ko paunti-unti. So ngayon nag-isip ako ng magandang messages na pwede ko ilagay doon sa may gagawin kong ads about sa awareness campaign ko. And then ano ba yung pang isa, yung mismong tumitingin din ako sa mga videos ng mga kailan mga sport brands kung paano sila gumawa ng mga campaign ads nila. So ayun lang, sa ngayon nag-ano ako sa kanila, tumitingin ako paano nila ginagawa sa kanila. So ako naman, as much possible gusto ko ring kumbaga makuha yung ganun standard na ginagawa nila, kahit na limitado lang yung mga resources natin. So kayo na-shoot na nga ako unti-unti, kumbaga may ideya na rin ako na paano nabubuo sa utak ko. Pero ang gaya nga sabi ko sa inyo, kailangan natin laging execute yan, and then in the process is natin yan, ma-develop and ma-improve pa natin yan. So ang gusto ko muna i-topic ngayon is about nga doon sa may sabi niya ideya na ito yung mismong trabaho natin sa business natin. So bakit? Hindi yung operational or production, ibang trabaho ng business natin is pwede natin yan ipatrabaho sa iba, or pwede mo i-outsource nga yan. Sabi ko nga, pwede pwede kang mag-hire mo lang ng ibang tao, pwede mo yung gawin. So ako, wala pa talaga akong budget para dyan. Sobrang baba pa ng budget ko para sa mga ganyan. Pero sa ibang aspeto na ano ko na yan, na-experience ko na mag-hire. So iba, may mga operational sa production na hindi na ako gumagawa, binapasa ko na sa iba. So para mas maging valuable yung time ko sa ibang part ng business ko, which is yung sa marketing. So yun nga yung ginagawa ko ngayon. Kailangan ko aralin pa o tumingin pa ng mga ibang mga reference. So yan, malaking bagay ang mga reference, mga ka-success. Tumingin, kunyari, sport brands ako. Pinaka-simpleng way dyan is tingnan mo lang din yung mga ginagawa ng mga sport brands na ginagawa nila, kung ano ginagawa nila sa mga ads nila. So and then hopefully ang talagang ma-achieve natin na magaya as much as possible yung ginagawa nila. And then if ever naman mas magkaroon ka ng makapag-create tayo ng ideas na mas most creative and unique doon sa mga meron sila, and matry natin yon. So meaning yung trabaho natin dito is about mostly mga mind, about sa mga pag-iisip o mga puro talaga tayo isip ng tagang isip dito. So yung mga bagay na
ah, mga physically na mga trabaho natin sa business natin is yung mga pwede natin ipaubayan sa iba, sila nakiyaman sila yon. Kumbaga, hindi pwedeng lahat isa yung lahat kasi sobrang distracted din yun, sobra. Kung ma-recap niyo yung nakarang videos ko dati pa, nadakal ko na yon, mahirap pagsabayin ang nagma-marketing ka na at nagpo-production ka pa. Sobra, kumbaga one at a time lang kasi kailangan din ng focus sa operational, sa mga production. So, but sabi ko nga yun, pwede mo siyang i-hard o i-outsource na lang yung mga ganung trabaho. Pero itong sinasabi ko sa inyo, hindi nyo pwede itong ipagawa sa iba. Ikaw mismo o tayo mismo ang gagawa ito na may-ari ng business natin. So, halimbawa, mag-isip tayo ng tagline. Pwede bang iba pag-isipin mo nun about sa business mo? Ikaw ang nakakaalam sa business mo kung ano ba ang pinaka mission and vision ng business mo. So, dapat nakaalin lahat dun yan. Alam ba yun yung ibang part ng ano mo o yan, ibang parte ng sistema mo o ng mga company mo, ng mga katrabaho mo o yung mga kasama mo sa business mo. So, yun nga, sasabi ko sa inyo, kaya sasabi ko mas important na talaga yun kasi una-una, yan yung magdadala ng mga sales or ng mga leads o mga pwedeng maging prospect natin ng customer sa business natin about sa may marketing na ginagawa natin. So, kaya kailangan talaga dito, dire-diretso lang ang aral, and then, yun, tingin ng ibang reference, and mag-create ng bagong ideas. So, dun talaga mas possible, dun natin, yung oras natin, dun natin siya mas tawag ito, ilaan. Dun natin siya mas ubusin yung oras natin sa pag-create ng ideas or continue learning. Tumingin tayo ng ibang mga reference, mag-aral pa, magtingin pa ng tumingin. And then, eventually, kapag meron tayong natutunan, as much as possible nga, as soon as possible, is execute kagad natin. So, ang pinaka bottom line ng videos ko na to is mas emphasize sa inyo o mas i-clarify sa inyo kung bakit ang marketing is ang pinaka mas buhay or fuel ng business talaga natin. Kasi dyan manggagaling lahat. Kasi kung hindi ka makakagawa ng good marketing at hindi ka makaka-attract ng mga customer mo, hindi ka magkakaroon ng sales. Pag hindi ka rin magkaroon ng sales, wala kang profit. Pag wala kang profit, hindi rin gagana ang production mo at ang operational mo. So, ayun ang pinaka-bottom line ng content ko na to. So, yun lang mga success. Putulin ko na ito muna dito and maraming salamat kasi gagawa pa ako ng isa pang topic pa. Sige, maraming salamat ulit and goodbye and good day po sa inyo lahat.